Kuya Robert Gomez. Yan. Baka meron po sumating ka. Maraming absent. Yan, meron po. Asahan niya. Iyabang may dapat iyabang. Tsaka sa mga CO. Ay, nakarag. Dali ulit. Yes, napakaganda po nun. Kahit na magka-crack yung hindi tatagos yung tubig sa yun. Pagkatapos nito sa ibaba, sa ibabaw naman. Halos sa ibabaw na lang. Kabakod. Ito na po yung pinakabakod. Ito po yung property line. Itong ring na to. Ito yung ring niya. So yan. Kapag foundation tayo. Ayun na po yung blocks na in order namin. Kape tamang kape. Pay. Meron tayo. Meron na. Block lang. Block. Second floor na po yung parang. So 1,000 po. 1,000 po tayo 5 na to. Saka yung safe. 2 meters gilid 100. 460. Good morning. Mga boss, kahapon Sunday, nag-day off po tayo kapag di tayo trabaho. So dito lang muna tayo sa bahay. Yung upload natin kahapon nung Saturday po yun. So ngayon, Monday po tayo ngayon. Another day, another build. Update tayo sa sa Bulacan project. Yung pong project natin na medyo critical gawa ng yung delay po ito. So ngayon nandun na po yung materials natin. So dire-diretso na. Gadala din pala ako ng materials. Mga electrical materials naman po ang aking asikasuhin doon. And tapos update tayo. Sa Bulacan po tayo ngayon. Gagamitin pala natin ito muna. Itong Jimny Speak. Let's go. Nandito na tayo sa Pandi, Bulacan. Ayan mga boss, nalakas po ng ulan. Lakas yung ulan. Ano pala tayo passenger. Si engineer gusto daw niyong mamasyal. Wala naman silang pasok. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa Pandi project. Ayan mga boss, nandito na tayo. Meron tayong subscriber dito from actually Balen. Kampangan po siya. Nakapag-asawa po siya rito sa may Pandi. Yun naman po siya. Shout out kay Kuya Robert Gomez. Yan. Baka meron po gusto mo tingin kuya. Shout out sa mga kasamahan ko dyan sa UAE, Soccer Boys, sa misis ko, dyan sa Bunsuran High School, sa anak ko, si Rowena Gomez, sa si Murray Gomez. Shout out. Ay, shout out po sa mga family Gomez. Bunsuran, no? Bunsuran Girls. Magkano ko dyan? Pagano? Yung nagdalaman may your gold. Tapos nationalized gold. Ganyan yung guy, Bunsuran Girls, tangkanto eh. Tapat na yung guy. Yan ba yung buwan? Tamag-grill ka rin. Bunsuran Girls. Mahogany Street. Ayan. Si Kuya Robert. Ay. Dalang kaya gamit niya pag mumuli ko. Po na. Sa tinawag by kayo, ADB, APCX. 2019. Ay, oo. Pila na yung pupila yan? Ayun yan ngayon, 2019 din actually, 7 years niya. Yung odo na pupila na. Kaya pa. 5,000? Ay nakana pala. Oo, ay masyadong gamit. Ayun Oo, 5,000 niya pa. Mumuli ko ng gas. Oo, hindi masyadong gamit. Wala pa kasing kaya kanito, retang latest sa ADB. Ay, ADB po na eh. Halos PCX. Yan pong sikat kanito. Retang kaya kayo, kaya na rin. Latest mo rin. Oo. Kaya? Oo, mimingat ka, Richard. Mingat po, mingat. Wow, tungkol.
subscriber natin dito po sa Pandi Nueva Ecija. Ay, Nueva Ecija. Naging Nueva Ecija yung Pandi. Pandi Bulacan. Ayan, nakamampangan po siya. Taga Mabalacat. Ayan, inuulit ko. So, matagal na daw rin natin siyang subscriber na nakapollow sa atin. Nakasubaybay. So, ayan mga boss, project update tayo dito sa Pandi Bulacan. Ayan, Lunes po ngayon. Lunes, maraming absent. Ayan, meron po tayong mga absent dito. Alos ano lang, 4 lang yung pumasok. So, bukas naman daw, papasok naman daw yung iba. So, ayun na, nakapag-ano na po sila, nakapag-install na sila ng AC block. So, siguro mga ano pa, mga 1 linggo pa, makumpleto na to. Medyo matrabaho lang siya sa ano, sa mga opening po ng mga window. Kailangan po kasi lagyan siya ng ano, ng stiffener. Bubuhusan po yung gilid niya. Lalagyan din ng rebar. Ayan, tulad dito rin sa may main door. Itong main door niya mga boss, ang size po nito is 4.5 feet by 9 feet ang gusto po ni owner dito. Ayan, shoutout kay Kuya Jojo. Ayan, tapos meron siyang canopy rito. Kung mapapansin niya, meron siyang nakaabang na rebar dyan. Magkaka-canopy pa po siya rito. Ayan, ano din yan, protection din sa pintuan dyan. Lalo na't ano siya, expose siya sa ulan tsaka araw. Ayan, suggestion lang po sa mga pintuan tulad ng mga main door, lalo na pagka solid door, pagka expose sa araw tsaka ulan, asahan nyo na po magkakaproblema. Marami na po akong na-encounter na ganyan. Ayan, pagka ganyan yung ano niya, wala siyang protection para sa araw tsaka sa ulan, lalo na pagka expose siya sa araw. Ayan, kung solid door yung ilalagay or wood, asahan nyo na po talaga magkakaproblema po yan, 100%. Ayan, ayun na, tapos may canopy po dyan. Yung pong header nyan mga boss, meron po siyang lintel beam. Ayan, AAC and then lintel beam, and then dun po sa mga opening ng mga window, kailangan po natin siyang lagyan ng stiffener. Ayan, buhos. Ayan, dito rin may canopy rin dito. Ayan, nabuhusan na rin canopy dito sa master. Meron siyang corner window dyan. Dalaw pala yung mga ano, mga electrical materials. So by tomorrow papaano ko na yung mga electrical abang. Ayan, tulad dito sa ceiling, yung kisame niya dito, iabang na yung dapat iabang. Tsaka sa mga CO, yung CO switches. Ayan, si architect, engineer pala, first year pa lang po yan. Ayan, so continue lang nila yung pag-install ng AAC. Ito yung master bedroom. Ito yung pintuan. Ay, marami pa. Marami pang AAC. Ito, nasa kulang ano po to, 2,000. So di baling sumobra, wag lang tayo magkulang. Yung tulad doon mga boss, yung pong header na yun, isa na po yun, lintel beam po yan. Ayan, lintel. Tapos kompleto na to, pwede na tayo mag-ceiling. Kisame na. One bedroom. Tapos dito, ito yung guest room. Guest room to. Meron siyang toilet and bath dito. Ito muna yung ginagamit namin, temporary CR. Ito yung kanyang pinaka service area. Maluwang po dito. Pwede ka pa magana dito. Actually maglagay ng dirty kitchen. Dirty kitchen, CR. And ito garage. Garage area. Okay. Hey, boss! Yari na ba? Matagal pa! Yun o. Naway pa yung electrical. Dala ko na rin yung ano, panel board.
Hindi ako rin. Dali ulan. Ito po yung kitchen area. Yan, tapos ito yung nilalagay namin mortar sa ano mga boss, sa AAC. Yan. Thin bed adhesive. Marami-rami pa naman to. Tapos ito yung pinaka ano niya, pantry. Ito yung powder room. Sa ilalim mixture. Silipin natin tong ano, lock. Yan, halos nag-install na rin sila dito. Yan, ito po yung kanyang pinaka-roof deck. So ayun pa yung ilalagyan ng AAC block. Tapos ay naano ko po yung schedule para ma-ocular ito nung pong nag-install ng asphalt membrane. Ang gusto ko siniklet dito mga boss, asphalt membrane po yung i-apply namin or i-install namin waterproofing, which is napakaganda po nun. Kaya lang ang ano doon, medyo pricey siya kumpara sa cementitious na waterproofing. Ang cementitious kasi ano lang po yan, yung hinahaluan ng semento tapos pinapahid lang, hindi katulad ng asphalt membrane. Yun po yung sinusunog tapos nilalagyan ng asphalto and then didikit po yung ano na yan, yung pong materials na yan, which is napakaganda po nun. Kahit na mag-earthquake man, kahit na magka-crack yung for example wag naman sana nagka-earthquake tapos nagbiyak yung slab. So kung cementitious waterproofing po yung gamit natin in-apply natin, so may posibilidad na magle-leak siya pagka nagka-crack yung concrete. So hindi katulad ng asphalt membrane, ano po siya, para siyang rubber na hindi siya hindi tatagos yung tubig sa ilalim kahit na may crack yung concrete. So mas maganda talaga yung asphalt membrane, kaya lang yung medyo pricey. Pero kung talagang may budget, mas maganda po yun, yung asphalt membrane. Medyo maluwang po ito. Sa computation ko dito, nasa 116 or 17 square meter tong deck na to. Bago natin apply ng tiles, at least dapat waterproofing muna yan. Ayan mga boss, iwan na po natin sila. Saan naman tayo sa Gapan? From Bulacan, so biyahe po tayo ng Gapan. Siguro mga kulang-kulang 2 oras siguro biyahe hanggang Gapan. Ayun na po yung project. So konting ron, pagkatapos nito sa ibaba, sa ibabaw naman. Halos sa ibabaw na lang naman na, halos dito. Ayan, halos makompleto na. Siguro by next week dun tayo pwede makapaglagay ng pintor dito para masilya na sila. Ayan, nandito na tayo. Dito medyo umaambon-ambon po rito. Hindi katulad sa Bulacan kanina, malakas yung ulan. Ayan, halos sa 2 oras po yung biyahe namin. Kasama na doon yung lunch. Lunch kami ni Bunso dito sa Jollibee. Ayan, hindi nila kilala yung sakyan yan. Hindi nila kilala itong dala natin sakyan dahil siya, Jimny. Tignan natin ano magiging reaction nila. May titigil sa kanilang sakyan. Ayan o.
Magawa sila ng bakal. Sige, Paris Builders, oh. Busy. Oh. Pagod na pagod ah. Mga boss, pina-adjust ko yung yung linya dito. Yung linya kasi dito tatamaan po ng bakod. Pinasabay na rin kasi ni owner yung yung pong bakod dito. Kung saan suggestion ko rin naman sa kanila, kailangan po nating isabay yung bakod dahil pagka umangat na po to or pagka nakaangat na kami ng column, so pwede na naming patabunan. So hindi naman natin pwedeng tabunan ng walang bakod dito. So ayan, kaya po sinasabay na namin yung pinakabakod. Ito na po yung pinakabakod. Ito po yung property line, itong linya na to. Ayun kasing butterboard namin dito dati, ito yung linya niya. So yan, in-adjust namin ng 1 metro para malipat. Yan, nalipat na yung mga linya. So ito na yung bakod. Tinukay na nila yung poste. Yan, tapos yung mga column halos okay na rin. Ayan, nag-ukay na sila para sa tie beam. Ayan, may tie beam po yan. Ayan na yung mga poste. Piniprepare na rin nila. Ito na yung mga column. Ayan. 3 klase po yung column namin. Ayan, itong malaki na to, 6 na 16mm. Ang sukat nito is 20 by 40 yata to, hindi yung nagkakamali. 20 by 40. Tapos meron kaming 20 by 30. Ayan. Tapos yung mga parilya ay na piniprepare na para this week. Hoy, doon ka magpaulan. Hindi natin this week makapag foundation tayo. Ayun na po yung hollow blocks na in order namin. Ayun si Black, oh. Na this is 6 inches. Gagamitin namin sa bakod. Dun lang naman sa to mga boss, dun sa elevation ng tambak or yung tabon. Pagka sa taas, so kahit 5 na yung bakod. And this is 6 inches na CHB. Ayan, para mas matibay po yung bakod, hindi basta-basta mabubuwal or tawag dito, para matibay. Ayan, 6 inches. Nasa ano po isa nito, 34 pesos isang peraso. Ayan, isang hollow blocks na D6, 34 pesos. Medyo may kamahalan, halos sa doble ng D5. Medyo umuulan-ulan po. Ito yung ulan na nakakasakit. Tapos ito yung D5 na rin, umorder na ako para meron na tayong stock dito. So anytime na kailangan natin, hindi na tayo order, baka ma-delay ulit. Tulad ng nangyari sa AAC. So ito naman na madali lang naman pong order ng CHB. Kung maraming gawa yung hardware na in-orderan natin. So mas maganda na mag-stock na tayo habang meron silang mga gawa na, para hindi tayo maubusan, hindi ma-delay yung trabaho, hindi dire-diretso, maraming nangyayari. Ayun na rin yung mga lateral ties sa mga column. Ayan, sa mga column, ang tawag po sa mga column ng niya is lateral ties. Tapos sa mga beam, stirrup. Mumuran. Nandito tayo sa Walter Mag dito sa Gapan, mga boss. Titingin ako ng kapote. Ay, umuulan, kailangan nila magkapote. Baka magkasakit sila. Tingin tayo ng kapote. Walter Mag Gapan. Okay. Bumili na rin kami ng merienda tsaka kettle. Para pagka nagkakape sila, mabilis na yung init ng tubig. Nakabili tayo ng gamit nila. Tara, balik tayo sa site. Let's go. Dito na tayo. Ayun na rin pala yung Neko. Install na rin yung aming kuryente.
Ay, kuryente na tayo. Nonyi Cabares. Nornya. Paliganda nung. Kape tamang kape. Oh, hindi ko pa kayo pare. Walter eh. Oh, sila na kayong coffee mate. Kape. Asukal, kettle. Manta mabilis kayo magpali. Tasa, timurigeni. Kutsara. Tinapay. Saka pala inyo. Hindi naman lang tungkat-tungkalan. Kapote lang rin. Ay, meron tayo. Ay, Miranda. Meron tayo pa. Ay, Miranda. Number 5. Ron. Meron pa ang lager. Nung lintik-lintik mo. Hawa. Thank you. Oh. Ayun, siya ano, meron siya. Kulay pink, may kulay pink dyan. Thank you. Black na lang, black. Ayun, may kuryente na tayo. Oo, pwede na tayo mag-stain. May iwan ka na dyan. Kape tayo, kape. Wala pang kaya. Yung testing natin yung electric kettle kung umiinit. Hindi si tinesting dun to na may tubig. Yun lang. Light indicator lang po yung nila, pinakita nila. Para habang nandito tayo. Pataas pare. Ha? Pataas. Nakataas ba? Oo. Pataas. Taas mo. Yan. Oh, ganun. 1.8 liter. Suwa natin muna. Electric kettle. Tapos meron na silang kape. So uwi ko na itong Blue Yeti. Para mabilis yung pag-iinit ng tubig. Ayan yung Blue Yeti. Tapos may kalan na rin sila dito. May mga kawali, kaldero. Yung gas pinadala ko na rin dito. Ayan. Ayan. Testing. Ayan, may kuryente na. Sa bukas may maiwan na dito pare, no? Sino ikaw? Si parang napitan tsaka si Bigyan mo nang dito sa harang kayo, oh. Pasbol. Para ayan po yung parilya. Pang second floor Pang second floor yung parilya natin. Oh. Basta. Kung tutusin po, pang second floor na po yung parilya na yan. 16mm. Tapos ano siya? 6 anim. Tapos yung rebar nya, yun tulad na sabi ko, mayroon pong 12, mayroon 16 dito sa ating sinusunod na plano. And dumating na rin pala yung yung kakulangan nitong hollow blocks na to. So 1,000 po, 1,000 po itong 5 na to, tsaka hindi sa 1,000 din. Ayan, tapos yung semento 100 ang in-order ko muna. So pagka paubos na yan, pagka siguro nasa 30% na, order na tayo. Palilinis ko muna itong pinagalaw nila. Dapat panatilihin natin malinis itong itong sidewalk. Ano na sa atin yan, ang tawag dito, pabor na po sa atin yun na pinayagan tayo ng homeowners na gamitin yung sidewalk. So wala kang nilinisin natin. Palinis ko muna kaya pare, wala kang walis dyan, palinis mo muna yun. Itong balbal lalabas kita, palinis mo. Tama. Hindi pala sibol din eh. Ito sibol to. Bakit yun wala? Oren, kitang harap. Aros kang harap lumutin na eh. Aros parehas lang po lalim yan. May drainage siguro dito. Kaya may sipol dyan. Pero dito wala. Ayan na po siya ang lalim. Natural ground po yan. Nasa 1.2 meters yung lalim ng ating hukay simula sa natural ground. And then bago natin ano yun yan,
Gagawa muna tayo ng ano, concrete spacer and then ano muna, gravel bedding. So bukas darating yung in-order kong ano, yung in-order kong buhangin tsaka graba. Okay. Mukhang maganda tong lupa oh. Ayan yung bakod na yan. Setback siya ng 2 meters po ron. 2 metro. Kadalasan po sa ano, sa mga subdivision 2 meters. 2 meters setback. Yun yung standard pala sa building code. 2 meters setback. 2 meters gilid, side by side. And then side sa likod 2 meters. Tapos sa harapan at least 3 meters po ang standard na setback. Minsan naman sa mga maliliit na lote, so ina-allow na nila yung one side lang yung setback, tapos sa kabila firewall na. Pagka po talaga ano, maliit yung lote. Pero ito lote na ito nasa 400 yata to, kung di ako nagkakamali. 460 ito lote po niya. Mahaba lang po siya, pahaba siya, tapos maluwang yung kanyang frontage. Binili ko na silang kapote pagka umulan, so mayroon silang nga magagamit. Kanina umuulan ngayon ano. Maganda yung panahon, hindi mainit. Iwan ng kaya. Oh, minute. Ayun. Okay. Oh, so kape. Kape ka. Kape ka. Kape ka na. Ayan mga boss, bukas ayan yung ano naman, graba tsaka buhangin. So kompleto na tayo. And then baka bukas din ipapadala ko na dito yung mixer tsaka yung mixing board para mapwesto na nila, prepare na para sa ating putting foundation. Ayan na mga boss, iwan na natin sila. So time check, alas 4:30 na. Pare, ano kami? Anong bahala dyan ha? Ingat. Arthur.